Noong araw na tinawag akong katulong ng sarili kong anak, sa sarili kong bahay, sa harap ng kanilang mga mayamang kamag-anak ang hiya na yon, ang pagkasira ng aking dangal, halos pumatay sa akin. Hindi ko inaasahan ang ganito mula sa aking pamilya. Sa loob ng maraming taon, ako ang nagsilbing ilaw ng tahanan. Nagbuno ako, nagbayad ng lahat para lamang sa kanila. Ngunit para sa kanila, ako'y anino lamang, isang taong walang pakialam. Hanggang sa araw na tiningnan nila ako na parang wala na akong silbi. Umalis ako na ang dala lamang ay ang aking pitaka. Hindi nila alam na ang aking yumaong asawa ay nag-iwan sa akin ng isang lihim na mana, halos 300 milyon na protektado ng isang testamento na hindi nila nakita. Ang matandang ito na kanilang tinaboy. Malapit na siyang maging mangangaso. Gusto nila akong paalisin, patahimikin. Ngayon, kukunin ko hindi lang ang aking tahanan. Babawiin ko ang aking dangal at magbibigay ako ng aral na kanilang ikukwento sa kanilang mga apo. Hindi ako mananahimik. Kung naramdaman niyo na kayo'y parang estranghero sa sarili ninyong tahanan, ay like at i-share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba, saan kayo nanonood. Ibahagi natin ang ating mga kwento. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pangalan ko po ay Ramon. Marahil, marami na sa atin ang nakarinig ng mga kwento ng mga lalaking ibinigay ang lahat para sa kanilang asawa, para sa kanilang pamilya. At nang dumating ang araw na sila'y niloko, sila'y nawasak. Umiiyak sa gabi, nagmamakaawa, tumatawag sa mga kaibigan sa 10 oras ng gabi, at nagsasabi ng mga bagay tulad ng, hindi ko maintindihan kung paano niya ito nagawa sa akin. Hindi ako ganyang tao. Naririnig ko po ang mga kwentong iyan. Nauunawaan ko ang sakit. Ngunit iba po ang naging landas ko. Hindi ko masasabing mas matapang ako o mas matalino. Siguro dala na rin ng mga karanasan at ng edad. Natutunan kong sa harap ng isang malaking unos, hindi palaging ang pagsigaw ang solusyon. Minsan ang pinakamalakas na sandata ay ang katahimikan. Ang pagmamasid. At ang paghihintay sa tamang oras. Nagsimula ang lahat sa isang araw ng Martes. Alam niyo po, kung iisipin, ang Martes ang pinaka-insultong araw para masira ang buhay ng isang tao. Hindi ito dramatiko tulad ng Biyernes o malungkot tulad ng Linggo. Isang ordinaryong Martes lang. Isang araw na nasa gitna ng lahat, walang sariling pagkakakilanlan. Mas mahaba ang araw na yon kaysa sa karaniwan. Sunod-sunod ang tawag mula sa mga kliyente. Ang kape na nasa mesa ko matagal ng malamig. Hindi lang basta malamig. Parang sumuko na rin ito sa buhay. Ganoon ang pakiramdam ko sa pagod. At sa gitna ng lahat ng iyon, naroon si Elena, ang aking asawa. Nakasandal siya sa pader ng aming kusina, at sa kanyang labi naroon ang isang partikular na ngiti. Ang ngiti na iyon na alam ko na. Iyon ang ngiti niya kapag mayroon siyang kailangan, o mayroon siyang isang balitang pinag-isipang mabuti kung paano sasabihin. Si Elena maganda siya. Maganda sa paraan na nakakakaba. Katulad ng isang paparating na bagyo na pinapanood mo mula sa bintana ng iyong bahay. Hinahangaan mo ang lakas at ganda ng mga ulap hanggang sa hindi mo namamalayan, unti-unti nang tinatangay ng hangin ang bubong mo. Ganoon ang kagandahan niya. Mapanganib. Ramon ni. Sabi niya sa malambing na tinig. Si Emir Jose Santos iniimbitahan niya tayong maghapunan sa Biyernes. Jose Santos. Ang pangalan na yon. Sa loob ng 2 taon, paulit-ulit ko nang naririnig ang pangalang iyon. Siya ang boss ng anak naming si Maria. Jose Santos. Isang pangalan na binabanggit ni Elena na may kasamang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Siya raw ang senior managing director ng Santos Holdings. Ang tipo ng tao na ang presyo ng isang damit ay marahil katumbas na ng isang bagong kotse. Narinig ko ang pangalan niya ng madalas. Tuwing uwi si Elena mula sa mga late client meetings. Naririnig ko ito sa paraan ng kanyang pagsasalita na hindi siya tumitingin ng diretsyo sa aking mga mata. Mayroong isang maliit na pag-iwas. Isang bagay na hindi mo mapapansin kung hindi ka nagmamasid. Pero ako nagmamasid ako. Matagal na. Itinigil ko ang ginagawa ko sa aking laptop at tiningnan ko siya. Umiti ako. Si Emma Santos, sabi ko sa isang kalmadong boses. Sige, mukhang maganda yan. Sabihin mo sa kanya, darating tayo. Nakita ko ang bahagyang pagkagulat sa kanyang mukha. Isang kislap ng pagkalito.
Marahil, inaasahan niya na magtatanong ako. Na magpapakita ako ng kaunting pagkabahala o kahit selos. Siguro, inaasahan niya ang isang reaksyon na magpapakita na nasasaktan ako. Pero wala. Ngumiti lang ako at bumalik sa aking laptop, na para bang ang sinabi niya ay isang ordinaryong bagay lang. Ang hindi niya alam, ang hindi niya maaaring malaman ay ang hapunan na yon ay isang bagay na matagal ko nang hinihintay. Matagal na. Dahil kung hindi niyo maintindihan kung saan ako nanggaling, hindi niyo lubos na mauunawaan kung bakit ang mga sumunod na pangyayari ay hindi isang aksidente. Ito ay isang plano. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa probinsya. Ang tipo ng lugar kung saan kilala ng lahat ang pangalan mo, pero walang nakakaalam kung sino ang iyong ama. Ang nanay ko, si Carol, pinalaki niya akong mag-isa. Walang paliwanag. Walang paghingi ng tawad. Nagtatrabaho siya sa gabi sa isang nursing facility, at sa umaga naman sa isang maliit na kainan. At kahit pagod na pagod, may lakas pa rin siyang turuan ako ng mga bagong salita bago ako matulog. Hindi niya kailanman binanggit ang tatay ko. Hindi kahit isang beses. Hanggang sa gabing iyon, ang gabing siya'y mamamaalam na. Nasa tabi ako ng kanyang kama sa ospital. 31 taong gulang na ako noon. Hawak ko ang kanyang kamay na napakanipis na. Ang mga makina sa paligid ay patuloy sa kanilang malamig at walang pakialam na tunog. At si Mama tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay mas malinaw at mas alisto kaysa sa inaasahan. Ramon, sabi niya, halos isang bulong na lang. May mga bagay na dapat sana'y sinabi ko sa'yo. Mama, huwag mo na pong pilitin, sabi ko. Pero sa isang tingin lang, napatahimik niya ako. Kahit sa huling sandali, naroon pa rin ang kanyang lakas. Ang pangalan ng tatay mo ay Gerald Brenner. Natigilan ako. Isa siyang visiting lecturer sa universidad. Bata pa kami noon. Mabulaklak ang kanyang mga salita. Pumikit siya saglit. Nang sabihin ko sa kanya na buntis ako, binigyan niya ako ng pera at isang one-way bus ticket pabalik dito sa probinsya. Sinabi niya na kung susubukan ko siyang kontakin ulit, titiyakin niyang pagsisisihan ko ito. Tumingin siya muli sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bigat na dinala niya sa loob ng 30 taon. Mayroon siyang isang anak na legal, Ramon. Ang pangalan niya ay Klaus. Siya na ang nagpapatakbo ng negosyo ng pamilya ngayon. Si Gerald ay matanda na may sakit at narinig ko kamakailan lang ay binago niya ang kanyang testamento. Ang mga makina ay patuloy sa pagbip. Sinasabi ko ito sa iyo, sabi niya ng dahan-dahan. Hindi para maghanap ka ng gulo. Kundi para kung sakaling ang gulo ang humanap sa iyo, alam mo kung ano ang iyong hawak. 4 na araw pagkatapos noon, pumanaw na si Mama. At sa sumunod na 6 na buwan ginawa ko ang bagay na pinakamahusay kong gawin. Ang mag-imbestiga. Ako ay isang forensic financial analyst. Ang trabaho ko ay hanapin ang pera na sa tingin ng iba ay naitago na nila. At si Gerald Brenner, napakaraming hibla ang iniwan niya na maaaring sundan. Ang maikling kwento ay ito, si Gerald Brenner ay may taning na ang buhay. Ang kanyang legal na tagapagmana, si Klaus, na kilala sa Pilipinas bilang si Jose Santos, ay nakatakdang magmana ng kontrol sa isang kumpanya na nagkakahalaga ng halos $600 milyong. Pero si Gerald, dahil siguro sa konsensya, ay sinimulan ang proseso para baguhin ang kanyang huling habilin para isama ang isang pangalawang tagapagmana. Isang anak na hindi niya kailanman kinilala. Ako. Nalaman kong nag-hire siya ng investigador para hanapin si Mama, pero huli na ang lahat. Ngunit ang anak niya ako ay buhay na buhay. Ang ibig sabihin noon, ako na ang pinakamalaking hadlang sa mundo ni Jose Santos. Ang tanong lang, alam na ba niya? At 4 na buwan matapos ang tahimik kong investigasyon, umuwi si Elena. At sinabi niyang may bago siyang boss. Ang pangalan niya ay Klaus. Kaya nang gabing iyon sa kusina nang banggitin ni Elena ang hapunan kasama si Jose Santos, hindi ako nagulat. Hindi ako natakot. Sa katunayan, ngumiti ako. Dahil sa wakas pagkatapos ng napakatagal na paghihintay, nagsisimula na ang laro. At sa larong ito ako ang may hawak ng lahat ng baraha. Ngumiti lang ako at naghintay. Handa na ako. Kailangan niyo pong maintindihan kung saan ako nanggaling. Hindi ako lumaki sa isang mundong puno ng yaman o ng mga abogadong nagsasaayos ng testamento. Ang mundo ko ay maliit. Simple. Payak. Isang maliit na bayan sa probinsya.
Iyon ang lugar kung saan ako lumaki. Alam niyo po ba ang ganoong klaseng lugar? Yung tipong paglabas mo pa lang ng bahay, kilala ka na ng mga kapitbahay. Alam nila kung sino ka, kung saan ka nakatira. Pero walang nakakaalam kung sino ang tatay ko. O kung mayroon ba talaga akong tatay. Si Mama, si Carol siya lang ang lahat para sa akin. Walang ibang kasama. Walang paliwanag. Hindi niya kailanman inamin na may pagkukulang siya o humingi ng tawad sa kung anuman ang naging desisyon niya noon. Si Mama lang. Siya ang aking buong mundo. Nagtatrabaho siya ng panggabi. Sa isang nursing home. Naglilinis, nag-aalaga ng mga matatanda. Mabigat na trabaho. Pagkatapos noon, sa umaga naman, nagluluto siya sa isang maliit na kainan sa kanto. Para lang kumita, para may mailagay sa aming hapagkainan. Para may ipambaon ako sa eskwela. Pagod siya palagi. Pero hindi ko kailanman nakita na nagrereklamo siya. Hindi ko kailanman nakita na sumusuko siya. Ang pinakamamahal kong alaala sa kanya. Tuwing gabi. Pagkatapos ng lahat ng kanyang trabaho, ng lahat ng kanyang pagod. Bago ako matulog, upo siya sa tabi ko. May hawak siyang isang maliit na diksyonaryo. At doon, magtatanong siya ng mga salita. Mga bagong salita. Ramon, ano ang ibig sabihin ng determinasyon? Mama, iyon po ang pagpupursige na gawin ang isang bagay, kahit mahirap. Magaling, anak. Ganyan dapat. Hindi ko maintindihan noon kung bakit niya ginagawa iyon. Ngayon, naintindihan ko. Binibigyan niya ako ng sandata. Hindi ng espada o baril kundi ng kaalaman. Ng mga salita. Dahil alam niya na sa mundong ito, ang mga salita ay may kapangyarihan. At sa mga salita, matututo kang ipagtanggol ang sarili mo. Matututo kang lumaban. Hindi niya kailanman binanggit ang aking ama. Hindi kailanman. Hindi isang beses. Parang hindi siya umiiral. Parang isang pahina lang sa kanyang libro ng buhay na kusa niyang pinunit. Wala. Ni Anino, wala. Hanggang sa dumating ang gabing iyon. Ang gabing hindi ko kailanman malilimutan. Ang gabing siya'y mamamaalam na. Nasa tabi ako ng kanyang hospital bed. 31 taong gulang na ako noon. Matanda na. Pero sa kanyang harap, pakiramdam ko'y isang maliit na bata pa rin. Hawak ko ang kanyang kamay. Naging manipis na ito. Ang dating malakas at masipag na kamay na nagtatrabaho ng walang humpay, ngayon ay halos buto na. Halos matakot akong pigain, baka masaktan ko siya. Ang mga makina sa paligid beep beep beep. Paulit-ulit. Malamig. Walang pakialam. Hindi nila alintana ang bigat ng oras. Ang bigat ng bawat paghinga. At si Mama tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata. Naging mas malinaw ito. Mas alisto. Mas buhay kaysa sa inaasahan ko para sa isang taong nasa bingit ng kamatayan. Para bang sa kanyang huling hininga, bumalik ang buong diwa niya. Ramon ni. Ang kanyang tinig, halos hindi ko na marinig. Isang mahinang bulong. May mga bagay na dapat sana'y nasabi ko sa iyo noon. Mama, huwag mo na pong isipin yan, sabi ko. Sinubukan kong pigilan ang kanyang pagod. Magpahinga na po kayo. Pero sa isang tingin lang niya, alam ko na. Alam kong hindi na ito tungkol sa pagpapahinga. Alam kong may kailangan siyang sabihin. At sa isang tingin, pinatahimik niya ako. Kahit sa kanyang huling sandali, mayroon pa rin siyang kapangyarihan sa akin. Ang kapangyarihan ng isang ina na may dalang pinakamabigat na lihim. Ang tatay mo eh. Sabi niya. Isang mahabang pagtigil. Gerald Brenner ang pangalan niya. Natigilan ako. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ko. Isang pangalan. Sa wakas, isang pangalan. Hindi isang mukha, hindi isang alaala, kundi isang pangalan. At ang pangalang iyon ay nagdala ng bigat. Isa siyang visiting lecturer sa universidad, patuloy niya. Dahan-dahan. Parang pinipili niya ang bawat salita ng maingat. Bata pa kami noon. At mabulaklak ang kanyang mga salita. Mapilit. Pumikit siya saglit. Sa pagpikit na yon, parang nakikita ko ang alaala sa kanyang isip. Nang sinabi ko sa kanya na buntis ako, binigyan niya ako ng pera. At isang one-way bus ticket pabalik dito sa probinsya. Sinabi niya na kung susubukan ko siyang kontakin ulit titiyakin niyang pagsisisihan ko ito.
Ang bawat salita tumatagos sa akin. Isang kutsilyo. Isa lang? Hindi ko alam. Isang tiket. Pera. At banta. Ganoon lang pala ang halaga ng isang pagmamahalan. Ganoon lang pala ang halaga ng isang bagong buhay. Tumingin siya muli sa akin. Ang kanyang mga mata parang humihingi ng tawad. Pero alam kong hindi na yon para sa akin. Para iyon sa kanyang sarili. Para sa mga taong dinala niya ang pasakit. Mayroon siyang isang anak, Ramon. Isang anak na legal. Klaus ang pangalan niya. Siya na ngayon ang nagpapatakbo ng negosyo ng pamilya. Ito ang ikalawang kutsilyo. Hindi lang isang ama na umabandona. Mayroon siyang ibang pamilya. Isang kumpletong pamilya. Si Gerald matanda na. At may sakit na. At narinig ko kamakailan lang ay binago niya ang kanyang testamento. Ang mga makina patuloy lang sa pagtunog. Beep. 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 Ngayon, ang tunog na iyon ay parang isang countdown. Sinasabi ko ito sa'yo, sabi niya, halos pabulong na. Hindi para maghanap ka ng gulo. Kundi kung sakaling ang gulo ang humanap sa'yo, alam mo kung ano ang iyong hawak. At iyon na. Iyon na ang huling salita. Ang huling lihim na ipinasa sa akin. Isang pamana na hindi pera. Kundi isang katotohanan. Isang katotohanan na nagpaliwanag sa aking buong buhay. Sa aming buong buhay. Namatay siya. 4 na araw pagkatapos noon. Tahimik. Walang laban. Ang kanyang mukha ay payapa. Parang isang malaking pasanin ang nabunot mula sa kanya. Ako naman. Iba ang pakiramdam ko. Hindi lang lungkot. Hindi lang pangungulila. Kundi isang bagong bigat. Isang bagong responsibilidad. Ang kaalaman na yon. Ang mga pangalan na yon. Ang mga lihim na yon. Bigla, ang aking buhay ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang aking pinagmulan ay hindi na isang misteryo. Kundi isang landas na kailangan kong tuklasin. Ang mga salita ni Mama. Alam mo kung ano ang iyong hawak. Hindi ko maintindihan ang buong ibig sabihin niya noon. Pero alam kong mayroon akong hawak. Isang bagay na hindi pera. Isang bagay na hindi kayamanan. Kundi isang kwento. Ang kwento ng aking buhay. At sa kwentong iyon, naroon ang kapangyarihan. Naroon ang posibilidad. Alam kong hindi ito matatapos sa pagkalungkot. Alam kong mayroong dahilan kung bakit niya sinabi sa akin ang lahat ng iyon sa huling sandali. Binigyan niya ako ng direksyon. Binigyan niya ako ng isang layunin. At sa gabing iyon, sa tabi ng kanyang lamig na katawan, ginawa ko ang isang pangako. Hindi lang sa kanya, kundi sa aking sarili. Hahanapin ko ang katotohanan. Hahanapin ko ang Gerald Brenner na yon. Hahanapin ko ang Klaus na yon. At malalaman ko. Malalaman ko ang lahat ng sinabi ni Mama. Hindi dahil sa galit. Hindi dahil sa paghihiganti. Kundi dahil nararapat kong malaman. Nararapat kaming malaman. Ang maliit na bayan na yon. Ang ordinaryong buhay na yon. Ito ay magbabago. Dahil ang lihim na yon, mula sa bingit ng kamatayan ng aking ina, ay hindi lamang isang kwento. Ito ay isang simula. Pagkatapos ng pagkamatay ni Mama, may iniwan siya sa akin. Hindi pera. Hindi man lang isang bahay. Ang iniwan niya ay isang lihim. Isang pangalan. At isang mabigat na responsibilidad. Ramdam ko ang pagod, ang lungkot. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may umusbong na bagong lakas. Isang determinasyon. Sa loob ng 6 na buwan pagkatapos niyang pumanaw, ginawa ko ang bagay na pinakamahusay kong gawin sa buhay. Nag-imbestiga ako. Ako po ay isang forensic financial analyst. Marami sa inyo ang siguro ay nagtataka kung ano yan. Sa madaling salita, ang trabaho ko ay hanapin ang pera. Yung mga perang itinago. Yung mga perang akala ng iba hindi na matutuklasan. Para akong detective, pero ang hinahanap ko ay hindi tao, kundi numero. Mga transaksyon. Mga accounts. Mga ebidensya na nakatago sa gitna ng milya-milyang papeles. Kailangan ko ng tiyaga. Kailangan ko ng matalas na pag-isip. At ang pinakamahalaga, kailangan kong maging hindi halata. Para sa akin, ito ay parang isang laro. Isang puzzle.
Naisip ko noon, ito na siguro ang paraan ko para magluksa. Para itutuon ang sarili ko sa isang bagay na may kabuluhan, kaysa magmukmok sa lungkot. Bawat dokumento na binuksan ko, bawat spreadsheet na inaral ko, ay parang isang piraso ng puzzle. At ang bawat piraso ay naglalapit sa akin sa katotohanan. Sa katotohanan na matagal nang inilihim sa akin. Sa amin. Si Mama binigyan niya ako ng pangalan. Gerald Brenner. Iyon ang simula. Mula sa pangalang iyon, nagsimula akong humukay. Hindi madali. Hindi ako basta naghahanap lang sa internet. Ang mga taong tulad ni Gerald Brenner, hindi madaling hanapin ang kanilang mga lihim. Mayaman sila. May impluwensya. May mga tao silang binabayaran para takpan ang kanilang mga bakas. Pero ako mas magaling ako sa paghahanap ng mga bakas na yon. Nagsimula ako sa mga lumang records. Mga university yearbooks, news archives, mga lumang papeles ng korporasyon. Unti-unti, nakita ko ang isang imahe. Si Gerald Brenner. Isang matalino. Mayaman. Mapanganib. At, tulad ng sabi ni Mama, isang mabulaklak magsalita. Habang lumalalim ang aking investigasyon, natuklasan ko ang isang nakakagimbal na balita. Si Gerald Brenner, ang taong akala ko'y isang anino lang sa nakaraan, ay naghihingalo na. Stage 4 na ang kanyang prostate cancer. Ang balitang iyon ay nagbigay ng bagong dimensyon sa lahat. Hindi na lang ito tungkol sa nakaraan. Tungkol na rin ito sa kasalukuyan. At sa hinaharap. Natuklasan ko rin na mayroon siyang isang kumpanya. Ang Brenner Waste Capital. Isang malaking kumpanya. Ang halaga nito sa pinakamababang pagtaya umabot sa halos 30 bilyong piso. 30 bilyon. Hindi na ito maliit na halaga. Ito ay kayamanan na kayamanan. At ang nagpapatakbo nito, ang kanyang legal na anak si Klaus. Nasa Pilipinas, kilala bilang si Jose Santos. Ang lahat ng impormasyon na ito ay parang mga hibla. Mahaba. Malalim. At ako, ang trabaho ko ay sundan ang bawat hibla na yon. At ang bawat hibla ay nagtuturo sa isang direksyon, isang malaking mana. Isang mana na naghihintay. Pero mayroon pa akong natuklasan. Ang pinakamahalaga sa lahat. Kamakailan lang, si Gerald Brenner ay nagsimulang baguhin ang kanyang testamento. Ang kanyang last will and testament. Bakit? Isang bahagi ng kanyang testamento ay para isama ang isang pangalawang tagapagmana. Isang anak na hindi niya kailanman kinilala. At sa puntong iyon, alam kong ako yon. Ako ang anak na yon. Alam kong nag-hire si Gerald ng isang private investigator para hanapin si Mama. Parang mayroon siyang guilt. O remorse. O baka naman, habang papalapit ang kanyang katapusan, gusto niyang ayusin ang mga pagkakamali niya. Ang investigator na yon natagpuan si Mama. Pero huli na. 3 linggo bago mahanap ang mama ko, pumanaw na siya. Ngunit ang kanyang anak. Ako? Buhay na buhay. At narito ako. Handa. Ibig sabihin noon, ako ang magiging pinakaabalang tao sa mundo ni Klaus Brenner. Ang kanyang legal na tagapagmana. Ang taong nakatakdang magmana ng lahat ng kayamanan na yon. At ngayon, may isang taong biglang lilitaw na may karapatan din. Ang tanong ko lang sa sarili ko noon, alam ba ni Jose Santos ang lahat ng ito? Alam ba niya ang tungkol sa akin? Alam ba niya na mayroong kapatid na biglang lilitaw at maaaring hatiin ang mana na inaasahan niya? At habang iniisip ko ang lahat ng iyon, nagpatuloy ako sa aking investigasyon. Tahimik. Walang ingay. Walang pasigaw. Parang isang anino na sumusunod sa bawat galaw. Pagkatapos ng 4 na buwan ng tahimik kong pagmamasid ng bawat piraso ng impormasyon na aking nakalap may nangyari. Umuwi si Elena, ang aking asawa. May dala siyang balita. Isang balita na hindi ko kailanman inaasahan. O baka naman inaasahan ko na. Ramon, sabi niya, may kislap sa kanyang mga mata. May bago akong boss. Ang pangalan niya ay Klaus. Natigilan ako. Hindi ako nagulat. Dahil sa loob-loob ko, alam kong hindi ito coincidence. Impossible. Sa lahat ng tao sa mundo, bakit si Elena pa ang magtatrabaho kay Klaus? Sa lahat ng kumpanya, bakit sa Brenner Waste Capital pa? Sa lahat ng oras, bakit ngayon pa? Umupo ako. Pinagmasdan ko ang impormasyong iyon.
Matagal. Sapat na para suriin ang bawat posibilidad. Ang bawat anggulo. Ang bawat motibo. Hindi. Hindi ito coincidence. Ito ay bahagi ng isang mas malaking laro. Isang laro na nagsimula bago pa man ako ipanganak. Ang paglapit ni Jose Santos kay Elena, hindi lang ito isang simpleng relasyon ng boss at empleyado. Alam kong mas malalim pa doon. Mayroon itong koneksyon. Mayroon itong layunin. Nag-isip ako. Bakit si Elena? Bakit ang aking asawa? Ano ang papel niya sa lahat ng ito? Ginamit ba siya? O siya ba mismo ang may layunin? Ang pagtatrabaho ni Elena kay Jose Santos ay nagbigay ng bagong dimensyon sa aking pagdududa. Isang koneksyon na hindi ko kailanman naisip. Isang tulay na hindi ko kailanman inaasahan na itatayo. Sa pagitan ng aking nakaraan at ng aking kasalukuyan. Sa pagitan ng aking ina at ng aking asawa. Sa pagitan ko at ng taong nag-abandona sa amin. Nagpasya ako. Hindi ako magsasalita. Hindi ako magtatanong. Hindi ako magpapakita ng anumang emosyon. Ngumiti lang ako. Nagkunwari akong walang alam. Dahil sa lahat ng aking investigasyon, natutunan ko ang pinakamahalagang aral. Ang pinakamalakas na kalaban ay iyong hindi mo nalalaman. At sa larong ito, kailangan kong maging ang taong hindi nila nalalaman. Ang taong akala nila'y walang muwang. Ang taong akala nila'y madaling lokohin. Nagpatuloy ako sa pagngiti. Nagpatuloy ako sa paghihintay. Alam kong darating ang tamang oras. At sa tamang oras na yon magbabago ang lahat. Ang tahimik na pagmamasid. Ang maingat na paghahanap. Ang lihim na kaalaman. Ito ang aking sandata. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang aking pag-intindi. Mas nagiging klaro ang larawan. Ang paghahanda ko sa hapunan na yon hindi lang ito tungkol sa pag-upo sa isang magarbong mesa. Ito ay tungkol sa pag-upo sa isang chessboard. At ako ang naglalaro. At sila ang mga piraso na hindi alam ang kanilang kapalaran. Tahimik lang ako. Naghihintay. Ang mga salita ni Mama. Alam mo kung ano ang iyong hawak. Ngayon, alam ko. At gagamitin ko ito. Sa tamang paraan. Sa tamang panahon. Dumating ang Biyernes. Ang araw na iyon ay parang hindi ordinaryo. Ang simoy ng hangin kakaiba. Ang langit mas matingkad. Parang ang kalikasan mismo ay naghahanda para sa isang mahalagang pangyayari. Nagbihis ako. Hindi ang aking karaniwang damit. Isinuot ko ang aking pinakamagandang barong. Yung pinakamaputi. Yung pinakaplansado. Dahil alam ko, ang hapunan na ito ay hindi isang ordinaryong hapunan. Ang restaurant na pinili ni Jose Santos, wow. Hindi ko pa napuntahan ang ganoong klase ng lugar. Ang mga ilaw malambot. Ang mga mesa malalayo sa isa't isa. Ang mga waiter tahimik na dumadaan na parang mga multo. Ang ambience puro luho. Puro klase. Ang presyo sa menu wala. Hindi dahil sa nakalimutan. Kundi dahil kung kailangan mo pang magtanong ng presyo, siguro hindi ka dapat naroon. Alam mo na, ang mga tao doon, hindi nila iniisip ang presyo. Iniisip nila ang kalidad. Ang karanasan. Nandoon na si Jose Santos nang dumating kami. Tumayo siya. Tumayo siya nang makita niya si Elena. At ang paraan ng kanyang pagtayo yung bahagyang pag-lean forward. Yung init na sumilay sa kanyang mukha bago niya ito binawi at napalitan ng isang profesional na ngiti. Iyon lang. Iyon ang nagpakita sa akin ng lahat. Hindi na kailangan ng maraming salita. Matangkad siya. Ang buhok niya kulay pilak na. Ang kanyang panga, tila may sariling gi. Nakangiti siya ng malapad. Ramon, sabi niya, ang kanyang boses, malambot na may kaunting accent na German. Malinaw na pinaghirapan niyang alisin yon. Siguro para mas maging katanggap-tanggap sa mga tao dito. Narinig ko ang marami tungkol sa'yo. At doon nagsimula ang laro. Umiti ako pabalik. Lahat ay mabuti, sana, tanong ko. Siyempre, sagot niya. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagtingin ng isang tao na alam niyang mas mataas siya. Ang pagtingin na nagsasabing, kawawang lalaki, wala kang ideya sa kung ano ang nangyayari. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Mahigpit. At mumiti ako.
Ang aking ngiti, tila nagsasabing, hindi mo rin alam kung ano ang nasa isip ko. Naupo kami. Ang mesa namin nasa sulok. Tahimik. Comfortable. Ang pakiramdam ko parang nasa isang malaking entablado ako. At kami tatlo ang mga artista. Si Jose, si Elena at ako. Si Jose ang bida na may lihim. Si Elena ang co-star na may sariling agenda. At ako ang hindi nila kilalang kontrabida. O baka naman ako ang totoong bida. Nag-order kami. Siyempre, hindi ako nag-order ng kahit ano na mahal. Hayaan ko na sila ang mamili. Pero ang isip ko hindi kumakain. Hindi. Ang isip ko ay nagmamasid. Ang usapan nila. Puno ng tawanan. Puno ng mga kwentong tila totoo. Pero alam ko, lahat iyon ay ginawa lang para sa akin. Para ipakita na ayos lang ang lahat. Walang problema. Magkakaibigan sila. At ako, ang asawang wala namang alam, ay masaya lang na makasama sila. Si Elena napakaganda niya. Ron. Ang damit niya, alam kong mahal. Ang kanyang buhok, ayos na ayos. At ang kanyang tawa parang musika. Pero sa bawat pagtawa niya, may kasamang paghawak sa braso ni Jose. 2 beses ko iyong napansin. 2 beses na hindi niya hinawakan ang braso ko. Kahit 1 beses man lang. Napakasarap ng pagkain. Kumain ako ng isda. Sibas. Masarap. Tinanong ko si Jose tungkol sa market. Sa stocks. Sa mga bagong trend. Mga tanong na parang nagpapakita lang ng interes. Para hindi sila makaramdam na ako ang outsider. Ako ang nagiging bahagi ng usapan nila. Ako ang nagiging kaibigan din. Habang sila'y nagtatawanan, habang sila'y nagkukulitan napansin ko ang isang bagay. Isang maliit na kilos. Isang kilos na parang aksidente. Si Elena. Dinama niya ang kanyang tiyan. Dahan-dahan. Parang hindi niya sinasadya. Pero alam ko ang kilos na yon. Nakita ko na yon dati. Sa mga pelikula. Sa mga litrato. At nakita rin ni Jose Santos iyon. Nakita ko ang pagtingin niya sa kamay ni Elena. Ang bahagyang pagkurba ng kanyang mga labi. At pagkatapos isang maliit na tango mula kay Elena. Isang tango na parang nagsasabing, tama ka. Sa sandaling iyon alam ko na. Alam ko na ang lahat. Ang lahat ng kanilang tinatago. Ang lahat ng kanilang pinaplano. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi sa takot. Hindi sa galit. Kundi sa kumpirmasyon. Ito na ang ebidensya. Ito na ang katotohanan na matagal ko nang hinahanap. Naupo ako. Kalmado. Hinawakan ko ang aking baso ng alak. Iniikot ko ito. Parang nag-iisip. Parang walang alam. Pero sa isip ko nagsimula nang tumakbo ang orasan. At pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan tumingin sa akin si Elena. Yung tingin na yon. Yung tingin ng isang tao na matagal nang naghahanda para sa isang sandali. Yung tingin na puno ng kasinungalingan. Ramon, sabi niya, ang kanyang tinig, pilit na malambot. Iyong ama ang ama ng ating magiging anak. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Pero narinig ko. At alam kong narinig din ni Jose Santos. At pagkatapos sinabi niya ang mga salitang iyon. Sa wikang hindi ko inaasahan. Sa wikang alam kong narinig at naintindihan ko. Sinabi niya kay Jose Santos sa wikang Aleman. Huwag kang mag-alala. Ang idiot na ito masaya siya sa pagbubuntis. Akala niya anak niya. Ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiting parang nagwawagi. At si Jose Santos bumuga ng hangin. Parang nawala ang bigat sa kanyang balikat. Halos hindi niya na kailangang magpanggap. At ako naroon lang ako. Nakaupo. Nakangiti. Iniikot ang baso ng alak. Ang lalaking walang alam. Ang lalaking akala nila'y natalo na. Hinayaan kong manatili ang katahimikan. Mga ilang segundo. Mga 4 na segundo. Sapat na para maramdaman nila ang bigat ng aking presensya. Ang bigat ng aking katahimikan. Pagkatapos dahan-dahan kong inilapag ang baso. Sumandal ako ng bahagya. At nagsalita ako. Sa wikang Aleman. Ang pinakamalinaw. Ang pinakamahinahon.
Ang pinakakalmadong Aleman na nagamit ko sa buong buhay ko. Ang iyong ama ay bumabati sa iyo, Klaus. Dito dapat magkaroon ng napakalaking pagbabago sa musika. Magiging biglaan, tensyonado, marahil may tunog ng freeze frame o record scratch. Ang kulay sa mukha ni Jose Santos nawala. Mabilis. Napakabilis. Halos nakakagulat tingnan. Ang kamay ni Elena tumigil sa ere. Hindi na gumalaw. At sa isang ospital sa kabilang dulo ng syudad, isang matandang lalaki na nagngangalang Gerald Brenner naghihintay ng tawag mula sa anak na hindi niya kailanman nakilala. At isang pamana na hindi na mapupunta sa inaasahan ng sinuman. Muli kong inabot ang aking baso ng alak. Ngayon, sabi ko, sa wikang Ingles, at sa isang tono na parang nag-aalok ng masarap na pagkain, tatawag na tayo ng dessert. Ang hapunan na yun, ito na ang simula. Ang simula ng pagbabago. Ang simula ng katotohanan. Ang hapunan kung saan ang mga lihim ay lumabas. At ang mga maskara ay nahulog. Ang laro ay nagsimula na. At ako ang naglalaro. Naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Ito'y parang biglang bumagsak ang temperatura sa loob ng silid. Ang usapan na puno ng tawanan at kunwaring pagiging malapit biglang natigil. Napalitan ng isang uri ng katahimikan na mas mabigat pa sa kahit anong salita. Isang katahimikan na nagtatanong. Naghahanap. Nag-aantay ng susunod na mangyayari. Si Elena, nakita ko ang kanyang kamay. Nag-freeze ito sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng sigla at isang uri ng tagumpay na pilit, ngayon ay nababalot ng kawalan ng makapaniwala. Halos makita mo ang mga emosyon na nag-uunahan sa kanyang isipan. Shock. Pagkalito. Galit. Takot. Kalkulasyon. At sa huli ang malinaw na pag-aalala. Ang pagka-realize na nagkamali siya. Malala. Si Jose Santos naman, ang kanyang mukha ay parang naglaho ang lahat ng kulay. Mula sa mapula niyang kutis, naging maputla ito. Halos parang isang papel. Nakatingin siya sa akin. Hindi sa paraang tinitingnan ang isang tao, kundi sa paraang tinitingnan ang isang bagay na hindi dapat naroon. Isang bagay na imposible. Isang bagay na lumalabag sa lahat ng kanyang alam. At ako? Nakaupo lang ako. Kalmado. Hinawakan ko muli ang aking baso ng alak. Dahan-dahan. Ang kilos ko parang walang nagbago. Pero sa loob ko alam ko. Alam ko na ang sandaling iyon ang pinakamahalagang sandali ng gabing iyon. Ang sandali na naghiwalay sa linya ng katotohanan at kasinungalingan. Hinayaan ko munang manatili ang katahimikan. Mga 11 segundo. Mahabang panahon para sa isang hapunan. Mahabang panahon para sa 3 taong nagkukunwariang may relasyon. Bawat segundo ay parang isang maliit na martilyo na tumatama sa kanilang mga baluti. Nakita ko kung paano niya pinoproseso ang mga salita ko. Si Jose Santos. Hindi siya tanga. Kahit na mayabang siya, kahit na sanay sa luho at pribilehiyo, matalas siya. Alam niyang may mali. May napakalaking mali. Ang buong pundasyon ng kanyang mundo ay biglang yumanig. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang baso. Ang tunog nito sa mesa ay tila napakalakas sa gitna ng katahimikan. Nang tumingin siya muli sa akin, iba na ang nasa kanyang mga mata. Nawala na ang init. Nawala na ang pagpapanggap. Ang nandoon ay isang lamig. Isang kalkulasyon. Isang pag-aaral sa kalaban. Nagsasalita ka ng Aleman, sabi niya. Hindi isang tanong. Isang pahayag. Ang kanyang tinig ay datar, halos walang emosyon. Parang nagbibigay siya ng oras sa sarili niya para mag-isip. Umiti ako. Isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. Simula pa noong mga 19 ako, sabi ko. Simple lang. Tulad ng pag-uusap tungkol sa panahon. Iniisip ng nanay ko na maganda raw matuto ng wikang iyon. Tama siya, gaya ng napag-alaman ko. Si Elena, naglabas siya ng isang tunog. Halos parang tawa. Yung tipo ng tawa na parang doon na lang ang huling depensa niya laban sa pagbagsak. Ramon, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tumingin ako sa kanya. Sa paraang gusto mong maintindihan niya na ang bawat salita na lalabas sa bibig niya ngayon ay may bigat. May kahihinatnan. Elena, sabi ko ng mahinahon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumingin ako kay Jose. Diretso sa kanyang mga mata.
Ang iyong ama, sabi ko, sa napakakalmadong tono, na parang nagkukwento lang ng isang bagay na karaniwan. Gerald Brenner ang kanyang pangalan. Narinig ko ang paghina ng kanyang hininga. Narinig ko ang pagtigil ng kanyang pagtibok ng puso. Hindi ko ito naririnig pero nararamdaman ko. Siya po ay kasalukuyang nasa Northwestern Memorial Hospital, patuloy ko, na parang nagbabasa lang ng directory. Room 412. Na-diagnose siya noon pang nakaraang 14 na buwan. Stage 4. Pumigil ako ng konti. Alam ko po, sa posisyon nyo, ang tanong tungkol sa pamana ay nagiging napaka-urgent. Nakita ko ang pagbaba ng kanyang balikat. Ang pagkakahigpit ng kanyang panga. Alam niyang naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na ang buong kwento. Nagsimula siyang i-amend ang kanyang mga papeles mga 8 buwan na ang nakalipas, sabi ko pa, na parang nagbabasa ng mga financial report. Ang kanyang mga abogado, Whitfield and Associates sa Michigan Avenue, napakagaling na opisina, nagsampa ng initial paperwork noong Nobyembre. Siguro doon din po kayo naabisuhan. Tumingin ako sa kanya. Tumingin ako sa apoy ng kandila na nasa gitna namin. Kumikislap. Kumikislap na parang sinasabi, narito na ang katotohanan. Si Elena may maliit na tinig na lumabas sa kanya. Isang tunog na parang nagbabanta. Ngayon, nag-lean back ako sa aking upuan. Ganap na relax. Parang isang taong matagal nang may dinadala, at sa wakas, nailapag na niya ito. Nakaramdam ako ng gaan. Hindi ko alam ang eksaktong plano nyo, sabi ko, na para bang nagbibigay ng advice. Kung nagkukolekta ba kayo ng impormasyon sa pamamagitan ni Elena, kung akala nyo ang pagiging malapit sa akin ay magbibigay sa inyo ng leverage, o kung may iba pa kayong iniisip. Nagpatuloy ako na parang nagbabahagi ng mga teorya. Pero mayroon akong mga teorya. Bahagya kong iniliko ang aking ulo. At mayroon din akong mga 6 na buwan para tingnan ang inyong mga finances, ang mga legal filings nyo, ang corporate structure nyo, at 3 offshore accounts na sa tingin ko ang inyong sariling board of directors ay makikita na interesting. Dahan-dahang ibinaba ni Jose Santos ang kanyang baso. Ang tunog nito ay malinaw na nagsabi ng katapusan ng kanyang pagpapanggap. Hindi ako nandito para manakot, sabi ko. At totoo iyon. Hindi iyon ang layunin ng gabing ito. Tumingin ako sa pagitan naming tatlo. Ang gabing ito ay isang pagpapakilala. Isang maayos na pagpapakilala sa pagkakataong ito. Walang palabas. Tumingin ako sa kanya. Tumingin ako kay Elena. At pagkatapos, tumingin ako muli kay Jose. Kaya, ngayong alam na nating lahat ang mga nalalaman natin, mag-usap tayo ng tapat. Ang mga salitang iyon ang pinakamalakas na suntok. Ang pinakamalakas na panawagan. Ang simula ng pagbagsak ng lahat. Ang simula ng katotohanan. Ang simula ng aking pagkuha pabalik sa kung ano ang dapat ay akin. Hindi pera. Hindi kapangyarihan. Kundi ang aking dangal. At ang aking pagkakakilanlan. Ang hapunan na yon. Hindi na ito tungkol sa pagkain. Tungkol na ito sa paglalaro ng mga baraha. At sa wakas na ipakita ko na ang aking mga baraha. At alam ko na nanalo na ako. Ang katahimikan na bumalot sa mesa matapos ang aking mga salita, hindi ito ordinaryong katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng isang tahimik na gabi. Hindi ito ang katahimikan ng isang maaliwalas na umaga. Ito ay isang uri ng katahimikan na may bigat. Isang katahimikan na parang pisikal na humahampas sa dibdib mo. Ang katahimikan kung saan maririnig mo ang pag-iisip ng bawat tao sa silid. Sila'y nagdedesisyon kung ano ang dapat maging ekspresyon ng kanilang mga mukha. Nagbilang ako. 10 segundo. 11 segundo. Mahabang panahon. Lalo na para kay Jose Santos. Ang taong sanay sa kontrol. Ang taong sanay sa pagiging nasa itaas. Ang taong sanay na siya ang laging may alam. Ang taong mayaman. Ang taong may pangalan. Ang taong ngayon ay tulala. Nakita ko kung paano siya nagproseso. Dahan-dahan. Unang nakita ko ang pagkalito sa kanyang mga mata. Pagkatapos ang pagtatangka na itago ang pagkalito na yon. At pagkatapos ang pagpasok ng isang malamig na kalkulasyon. Parang isang computer na nag-a-analyze ng data. Naghahanap ng solusyon. Naghahanap ng paraan para makalabas sa sitwasyong ito. Si Elena naman ibang usapan. Siya ang mukhang nawasak.
Parang biglang gumuho ang buong mundo niya. Ang kanyang kamay na kanina pa nakapatong sa mesa ngayon ay parang nakadikit na doon. Ang kanyang mukha nagpalit-palit ng kulay. Mula sa maputla, naging pula, tapos naging maputla ulit. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Shock. Pagkatapos confusion. Galit. Takot. At sa huli ang malinaw na pagka-realize na wala na siyang takas. Ang kanyang plano ay bumagsak. Malala. Ramon ni. Simula niya. Ang kanyang tinig nanginginig. Pilit na kinokontrol. Pinutol ko siya. Hindi sa pagiging bastos, kundi sa napakakalmadong paraan. Ang tsata o margo na ito, sabi ko, na parang pinupuri ang alak, talagang pambihira ngayong gabi. Nag-aalok ako ng isang maliit na diversion. Isang pahinga para sa lahat. Pero ang tunay kong layunin ay para makita ang reaksyon nila. Jose, sabi ko, na para bang nagpapatuloy sa isang normal na usapan, mukhang mas gusto mo ang Bordeaux. O baka naman mas gusto mo ang Burgundy. Mukha kang tipo ng taong mahilig sa Burgundy. Ramon? Ang tinig ni Elena mas matalas na ngayon. Narinig ko ang pagtaas ng kanyang boses. Ang pagkairita. Ang pagkadesperado. Ano ang sinabi mo sa kanya? Tiningnan ko siya. Pinilit kong magmukhang pinaka-inosenteng tao sa mundo. Pinilit kong ipakita ang pinakatapat na pagkalito na kaya kong ibigay. Sabi ko, tatawag na tayo ng dessert. Hindi mo narinig? Medyo maingay dito. Hindi gumana. Siyempre. Pagkatapos noon, si Jose Santos ay umubo. Isang mababang ubo. Tila nagpapahiwatig na babalik na siya sa laro. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago. Mula sa pagkalito, naging mas malamig. Mas kalkulado. Naiintindihan ko si Jose. Hindi siya tanga. Baka mayabang siya. Baka sanay sa luho. Baka akala niya dahil sa pangalan at pera niya, kaya na niyang gawin ang lahat. Pero hindi siya tanga. Matalas siya. At sa maikling sandali na yon, nakita ko ang pag-ikot ng kanyang isipan. Ang pag-assess sa sitwasyon. Ang paghahanap ng paraan para bumangon. Nagsasalita ka ng Aleman, sabi niya. Hindi ito tanong. Ito ay isang pahayag. Isang pag-amin na nagulat siya. Nagulat siya ng husto. Mayroon siyang accent. Pero alam niyang napansin ko. Napansin ko ang kanyang pagtatangka na itago yon. At ngayon, alam niya na alam ko. Simula pa noong mga 19 ako, sabi ko. Tiningnan ko siya sa mata. Malinaw. Diretso. Iniisip ng nanay ko na maganda raw matuto ng wikang iyon. Tama siya, gaya ng napag-alaman ko. Si Elena naglabas ulit siya ng tunog. Halos parang tawa na pero hindi. Ang uri ng tunog na lumalabas kapag ang isang tao ay nasa bingit na ng pagkasira. Ramon, ito ay hindi naman dahil sa galit di. Sabi niya na para bang sinusubukan niyang i-frame ang kanyang sarili. Pero hindi ako nakinig. Tumingin ako kay Jose. Diretso sa kanyang mga mata. Ang iyong ama, sabi ko, na para bang nagkukwento lang ng pangkaraniwang bagay. Gerald Brenner ang kanyang pangalan. Nakita ko ang kanyang reaksyon. Ang kanyang katawan ay biglang tumigas. Para siyang estatwa. Siya po ay kasalukuyang nasa Northwestern Memorial Hospital, patuloy ko, na parang nagbabasa ng isang balita. Room 412. Na-diagnose siya noon pang nakaraang 14 na buwan. Stage 4. Sandali akong tumigil. Alam ko po, sa posisyon nyo, ang tanong tungkol sa pamana ay nagiging napaka-urgent. Nakita ko ang pag-igting ng kanyang panga. Ang paggalaw ng kanyang leg. Alam niyang alam ko. Alam niyang hindi siya makakatakas. Nagsimula siyang i-amend ang kanyang mga papeles, mga 8 buwan na ang nakalipas, sabi ko pa. Ang kanyang mga abogado, Whitfield and Associates sa Michigan Avenue, napakagaling na opisina, nagsampa ng initial paperwork noong Nobyembre. Tumingin ako sa kanya. Siguro doon din po kayo naabisuhan. Ang apoy ng kandila sa gitna namin ay tila mas mabilis na kumikislap. Ang ilaw nito ay tila nagbibigay diin sa tensyon. Si Elena may maliit na tunog na lumabas sa kanya. Halos parang hinihingal. Ngayon, nag-lean back ako sa aking upuan. Ganap na relax. Parang isang taong matagal nang may dinadala, at sa wakas, nailapag na niya ito.
Nakaramdam ako ng kapayapaan. Hindi ko alam ang eksaktong plano nyo, sabi ko, na parang nagbibigay ng payo. Kung nagkukolekta ba kayo ng impormasyon sa pamamagitan ni Elena, kung akala nyo ang pagiging malapit sa akin ay magbibigay sa inyo ng leverage, o kung may iba pa kayong iniisip. Nagpatuloy ako na parang nagbabahagi ng mga teorya. Pero mayroon akong mga teorya. Bahagya kong iniliko ang aking ulo. At mayroon din akong mga 6 na buwan para tingnan ang inyong mga finances, ang mga legal filings nyo, ang corporate structure nyo, at 3 offshore accounts na sa tingin ko ang inyong sariling board of directors ay makikita na interesting. Dahan-dahang ibinaba ni Jose Santos ang kanyang baso. Ang tunog nito sa mesa ay parang isang kuko na kumakaskas sa blackboard. Malinaw na katapusan ng kanyang pagpapanggap. Hindi ako nandito para manakot, sabi ko. At totoo iyon. Hindi iyon ang layunin ng gabing ito. Tumingin ako sa pagitan naming tatlo. Ang gabing ito ay isang pagpapakilala. Isang maayos na pagpapakilala sa pagkakataong ito. Walang palabas. Ang titig niya sa akin ay nagbago. Dati may bahid ng awa. Ngayon may bahid ng pagkilala. Pagkilala sa kalaban. Pagkilala sa panganib. Kaya, ngayong alam na nating lahat ang mga nalalaman natin, sabi ko, na parang nag-aanyaya sa isang bagong kabanata, mag-usap tayo ng tapat. Ang pag-uusap na iyon ang simula. Ang tunay na simula. Hindi ang simula ng pagbagsak niya, kundi ang simula ng pagharap sa katotohanan. Para sa lahat sa amin. Alam kong wala na akong babalikan. Ang nakaraan ay tapos na. Ang pagmamahal ko kay Elena naglaho na. Ang aking tiwala sa kanya nawala na. Pero mayroon akong hinaharap. Isang hinaharap na kailangan kong buuin. At hindi ko ito mabubuo kung hindi ko haharapin ang katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa aking pinagmulan. Ang katotohanan tungkol sa aking ama. At ang katotohanan tungkol sa mga taong nakapaligid sa akin. Ang hapunan na iyon ay hindi lang nagbigay ng ebidensya. Nagbigay ito ng liwanag. Liwanag sa isang madilim na kwarto. Liwanag sa mga nakatagong lihim. At sa liwanag na iyon nakita ko ang daan. Ang daan patungo sa kung ano ang dapat mangyari. Ang daan patungo sa katarungan. Hindi sa paraang marahas. Kundi sa paraang nararapat. Sa paraang malinis. Sa paraang totoo. Pagkatapos ng mga salita ko. Ang mga salitang Aleman na nagpabagsak sa mundo ni Jose Santos at ni Elena. Natahimik silang lahat. Ako, kalmado. Naghihintay. At pagkatapos nagsimula ang pagbagsak ni Elena. Hindi ito ang klaseng pag-iyak na nakikita mo sa mga pelikula. Hindi yung parang artista na umiiyak habang nakatingin sa malayo. Hindi. Ito ay ang tunay na pag-iyak. Ang biglaang pagbagsak ng lahat ng pader na kanyang itinayo. Ang paglitaw ng tunay na pagkatao na pilit niyang itinatago. Narinig ko ang kanyang paghikbi. Maliit. At pagkatapos nanginginig. Ang kanyang mga balikat, yumayanig. Ang kanyang mga kamay, nakatakip sa kanyang bibig, na parang sinusubukan niyang pigilan ang kahit anong tunog na lalabas. Nakita ko ang kanyang mga mata puno ng luha. Hindi lang basta luha. Luha ng pagsisisi. Luha ng pagkawala. Luha ng pagka-realize na ang lahat ay tapos na. Sa sandaling iyon sa pagbagsak niya naramdaman ko ang isang bagay. Isang bagay na pinilit kong pigilan sa loob ng 6 na buwan. Isang bagay na pilit kong itinatapon. Ang pagmamahal. Naramdaman ko pa rin. Kahit na ang babaeng nasa harap ko ay ang babaeng sumira sa akin. Ang babaeng nagtaksil sa akin. Ang babaeng nagplano ng lahat ng ito. Nakaramdam pa rin ako ng awa. At sa kaibuturan ng aking puso isang maliit na bahagi pa rin ng pagmamahal na naroon noon. Yung pagmamahal na hindi ko alam kung paano nawala. Dahil dito ang katotohanan tungkol kay Elena. Isang katotohanan na hindi ko maipagmamalaki. Mahal ko siya. Talaga. Yung tipong pagmamahal na hindi mo inaasahan. Yung pagmamahal na dumarating habang ikaw ay busy sa pagiging sensible. Habang naghahati kayo ng isang pizza na hindi masarap sa hating gabi at nagtatawanan sa isang bagay na hindi naman talaga nakakatawa. Habang nakaupo lang kayo sa sasakyan sa labas ng bahay dahil masyadong maganda ang kanta sa radyo para bumaba. Yung klaseng pagmamahal na nakakahiya. Mahal ko siya.
At sa isang punto, hindi ko alam kung kailan may nagbago sa pagitan namin. Parang may isang malaking puwang na nagsimulang lumaki. At imbes na pag-usapan namin yon, imbes na sabihin ang mga nararamdaman namin, nagawa niyang pumili. Ang kanyang pagpili ay ang maupo sa harap ko. Sa isang mesa na mas mahal pa ang presyo, kada plato, kaysa sa unang bayad ko sa aking kotse noon. Ang kanyang pagpili ay ang magsinungaling. Magtaksil. Magplano ng isang bagay na ganito kalaki. Tiningnan ko siya. Matagal. Tinitignan ko ang babaeng minahal ko. Ang babaeng nakilala ko. Ang babaeng nawala sa akin. Pagkatapos tumingin ako sa iba. Hindi ko na kaya. Ang sanggol, sabi ko, malumanay. Hindi ko pa rin siya tinitingnan. Ito ba talaga ang anak niya? Isang mahabang pagtigil. Ang kanyang pag-iyak ay bahagyang humina. Ramon ni. O hindi lang, Elena, sabi ko. Kailangan ko ng sagot. Kailangan ko ng katotohanan. Kahit na ang katotohanan ay masakit. Pinunasan niya ang kanyang mukha. Ang kanyang tinig napakaliit. Halos hindi ko na marinig sa kabilang dulo ng mesa. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Paulit-ulit kong sinabi sa aking sarili. Hindi mo alam? Paano? Paano nangyari yon? Tumango ako ng dahan-dahan. Ito ang sagot na inihanda ko. Inihanda ko ang sarili ko para sa lahat ng posibleng sagot. Pero hindi ko inihanda ang aking sarili sa pakiramdam ng marinig ang sagot na yon mula sa kanyang bibig. Malungkot. Mapagpakumbaba. At parang nawawala. Nawawala sa sarili niyang buhay. Kinuha ko ang aking baso ng tubig. Uminom ako. Pagkatapos, ibinaba ko ito. Okay, sabi ko. Si Jose Santos, hindi siya nagsalita sa buong oras na ito. Pero ang kanyang katahimikan ay nagsabi na ng lahat. Kung siya ay tunay na nagmamalasakit kay Elena, higit pa sa estratehiya, dapat nagsalita na siya. Dapat kumilos na siya. Dapat nagpakita na siya ng kaunting awa. Pero ang ginawa niya ay ang pag-upo lang doon. Parang isang tao na nagbibilang ng mga numero. Nag-a-assess ng sitwasyon. Nag-a-adjust ng kanyang posisyon. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamatibay na patunay. Napatunayan ito sa akin ang lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa kanya. Ano ang gusto mo? Sa wakas ay sabi niya. Ang kanyang tinig ay halos perpekto pa rin. Halos kahanga-hanga. Malaking tanong iyan, sabi ko. Hindi ka naman siguro na parito para magdrama, sabi niya. Nagawa mo na yan noon pa. May pinaghahandaan ka. Tumayo siya ng bahagya. Kaya, ano yon? Tiningnan ko siya. Tiningnan ko si Elena. Tinitingnan ko ang dalawang taong sumira sa aking buhay. At pagkatapos, tumingin ako ulit kay Jose. Gusto kong makilala si Gerald, sabi ko. May bahagyang pagbabago sa mukha ni Jose. Ang unang ekspresyon na nakita ko na hindi kontrolado. Hindi fake. Pero nawala agad iyon. Napalitan agad ng pamilyar na ekspresyon ng isang taong sanay na hindi magpakita ng kahinaan. Pero nakita ko ang bahagyang takot sa kanyang mga mata. Hindi galit. Takot. Imposible, sabi niya. Siya ang tatay ko, sabi ko lang. At gusto kong makilala siya. Hindi iyon possible. Siya ang nag-hire ng investigator para hanapin ang nanay ko. Nalaman niya na patay na si mama. Nalaman niya ang tungkol sa akin. Iyon ang dahilan kung bakit binabago ang testamento, Klaus. Pumigil ako. Bakit mo iniisip na binabago niya ito? Ang tanong ay hindi kung alam ni Gerald na ako ay umiiral. Ang tanong ay kung mabibigyan pa siya ng pagkakataon na gawin ang tama bago matapos ang trabaho ng kanyang mga abogado. Si Jose Santos tahimik na lang siya. Pero nakikita ko ang paghigpit ng kanyang panga. Ang pagpigil niya sa kanyang emosyon. Hindi ako nandito para kumuha ng kahit ano mula sa iyo, sabi ko. At sa pagkakataong ito, totoo yon. Hindi ako interesado sa pera. Hindi ako interesado sa kumpanya. Tumayo ako. Ang interes ko lang ay ang makaupo sa isang silid kasama ang isang matandang lalaki na malapit ng mamatay at marinig ang katotohanan tungkol sa aking pinagmulan. Ito lang. Ito lang ang gusto ko. Kaya, Klaus, sabi ko, ang tanging tanong na mahalaga ngayong gabi ay tutulungan mo ba akong gawin ito ng tahimik?
Tulad ng mga taong nag-uusap ng maayos habang umiinom ng mamahaling alak. O gusto mo bang gawin natin itong mas komplikado? Tumingin ako kay Elena. Ang kanyang luha patuloy na tumutulo. Tumingin ako kay Jose. Naghihintay. Ang simula ng katapusan. O ang katapusan ng simula. Hindi ko alam. Pero alam kong hindi na kami makakabalik sa dati. Ang pagmamahal na nawala hindi na mababawi. Ang tiwala na nasira hindi na maibabalik. Pero ang katotohanan ay nandito na. At kailangan naming harapin ito. Lahat kami. Sa aming sariling paraan. At sa aming sariling oras. Ang pag-amin ni Elena. Ang kanyang pagsisisi. Ito ay isang simula. Isang masakit na simula. Pero isang simula pa rin. Ang simula ng pagharap sa mga nasira naming buhay. At marahil ang simula ng paghilom. Kahit na ang mga peklat ay mananatili. Dahil ang pag-ibig na nawala ay nawala na. Pero ang katotohanan ay narito. At kailangan naming harapin ito. Lahat kami. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhan. Ang pagbagsak ng mga kasinungalingan. Ang paglitaw ng katotohanan. Ang katahimikan na bumalik sa mesa ay iba na ngayon. Hindi na ito puno ng tensyon na dulot ng pagtatago. Kundi tensyon na dulot ng pag-aantay. Pag-aantay sa susunod na mangyayari. Nakita ko ang pagbabago kay Jose Santos. Nawala na ang yabang. Nawala na ang pagpapanggap na siya ang may kontrol. Ang nasa harapan ko na ngayon ay isang tao na napilitang humarap sa realidad. Isang tao na kailangang magdesisyon kung paano niya haharapin ang lahat ng ito. Ano ang gusto mo? Ang sabi niya. Ang kanyang tinig kalmado na ngayon. Halos kahanga-hanga. Parang hindi siya ang taong kagagaling lang sa isang malaking pagkabigla. Isang malaking tanong iyon. Ang pinakamalaking tanong sa lahat. Ano nga ba ang gusto ko? Pera? Naku, hindi ko yon kailangan. Ang kumpanya? Hindi ko yon hinahangad. Ang paghihiganti? Hindi iyan ang aking layunin. Tumitig ako sa kanya. Sa mga mata niya na ngayon ay naghahanap ng sagot. Naghahanap ng direksyon. Hindi ka naman siguro na parito para magdrama, sabi niya. Tama siya. Nagawa mo na yan noon pa. May pinaghahandaan ka. Tumayo siya ng bahagya. Parang handa na siyang harapin kung anuman ang susunod na hakbang. Kaya, ano yon? Napakalalim ng paghinga ko. Bawat salita ay kailangang piliin ng mabuti. Kailangang tama. Kailangang malinaw. Dahil ito na ang pagkakataon. Ang pagkakataon na mabago ang lahat. Gusto kong makilala si Gerald, sabi ko. Napakaliit na pagbabago sa kanyang ekspresyon. Isang kislap lang. Isang bagay na hindi dapat nakikita ng iba. Pero nakita ko. Sa isang iglap lang. Isang bagay na lumabas sa kanyang mga mata. Hindi galit. Hindi takot na mawalan ng pera. Kundi takot. Takot sa isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. Takot sa isang tao na nakakakita ng kanyang mga kahinaan. Imposible, sabi niya, kahit na ang kanyang tinig ay nagpapakita ng pagdududa. Siya ang tatay ko, sabi ko ng simple. At gusto kong makilala siya. Hindi iyon possible. Siya ang nag-hire ng investigator para hanapin ang nanay ko, sabi ko, na para bang nagbabasa ng isang lumang pahayagan. Nalaman niya na patay na si mama. Nalaman niya ang tungkol sa akin. Itinuro ko siya. Iyon ang dahilan kung bakit binabago ang testamento, Klaus. Pumigil ako ng sandali. Bakit mo iniisip na binabago niya ito? Ang tanong ay hindi kung alam ni Gerald na ako ay umiiral. Ang tanong ay kung mabibigyan pa siya ng pagkakataon na gawin ang tama bago matapos ang trabaho ng kanyang mga abogado. Nakita ko ang paghigpit ng kanyang panga. Ang kanyang pagpipigil. Alam niyang tama ako. Alam niyang wala na siyang taka sa katotohanan na ito. Nagpatuloy ako. Hindi ako nandito para kumuha ng kahit ano mula sa iyo, sabi ko. At totoo iyon. Nakita ko ang pag-aalangan sa kanyang mga mata. Hindi ako interesado sa pera. Hindi ako interesado sa kumpanya. Tumayo ako. Ang kilos ko ay kalmado. Hindi nagbabanta. Ang interes ko lang ay ang makaupo sa isang silid kasama ang isang matandang lalaki na malapit ng mamatay at marinig ang katotohanan tungkol sa aking pinagmulan.
Huminto ako saglit. Ito lang. Ito lang ang buong gusto ko. Naglakad ako palapit sa kanya. Dahan-dahan. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Kaya, Klaus, sabi ko, na parang nag-aalok ng isang kasunduan. Ang tanging tanong na mahalaga ngayong gabi ay tutulungan mo ba akong gawin ito ng tahimik? Tulad ng dalawang taong nag-uusap ng maayos habang umiinom ng mamahaling alak. O gusto mo bang gawin natin itong mas komplikado? Tumingin ako kay Elena. Ang kanyang mga luha ay tumutulo pa rin. Pagkatapos, tumingin ako kay Jose. Naghihintay. Ang kapalaran ng tatay ko. Ang kapalaran ni Jose. At ang kapalaran ko ay nakasalalay sa sagot niya. Natahimik siya. Matagal. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang pagtanggap. Ang pagka-realize na ang kanyang laro ay tapos na. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nabunyag na. At pagkatapos isang kakaibang bagay ang nangyari. Si Jose Santos tumawa siya. Hindi ito isang masayang tawa. Hindi ito isang tawa ng pagkatalo. Ito ay isang maikli, tahimik, halos humahanga na pagbuga ng hangin. Ang uri ng tawa na lumalabas sa isang tao kapag natalo sila sa isang bagay at masyado silang tapat sa kanilang sarili para magkunwaring hindi. Ang iyong ina, sabi niya, dahan-dahan. Ang kanyang tinig ay nagbago. Mayroon na itong ibang tono. Carol Vance. Naging seryoso ako. Ang aking ama madalas niyang nababanggit si mama, sabi niya. Napansin ko ang pagbabago sa kanyang boses. May halong katandaan na ngayon. May halong damdamin na wala nang kinalaman sa mga boardroom o sa mga numero. Hindi madalas, pero minsan kapag lasing na siya. Tumingin siya sa akin. Isang mahabang pagtingin. Sinabi niya na siya ang pinakamatalinong babae na nakilala niya. Sinabi niya na ang pagpapalaya sa kanya ang nag-iisang bagay sa buhay niya na talagang pinagsisihan niya. Ang mesa ay naging napakatahimik. Hindi niya alam ang uri ng lalaking ginawa niya, sabi ko. Sabi ni Jose. Hindi niya alam. Nagkatinginan kami sa pagitan ng mesa. Dalawang lalaki. Parehong anak ng isang ama. Sa isang restaurant na kabilang sa mundo kung saan isa lang sa amin ang isinilang. Sa gitna ng isang gulo na hindi namin parehong malinis na ginawa. Si Elena ay tumigil na sa pag-iyak. Pinapanood niya kaming dalawa. Ang ekspresyon niya ay parang isang taong nakakakita ng isang bagay na wala pang salita para ilarawan. Kinuha ko ang aking phone mula sa loob ng aking jacket. Nagpadala ako ng isang text message. Mabilis. Simple. Nasa Northwestern Memorial ako, sabi ko, na parang nagbibigay lang ng update. Alam ko, sabi ni Jose, na parang alam na niya ang aking gagawin. Friday, 2 yan, sabi ko. Northwestern Memorial. Isang mahabang paghinto. Naririnig ko ang kanyang paghinga. Hindi siya mabuti, Ramon, sabi niya. Ang kanyang tinig ay may halong pag-aalala. Gusto kong maintindihan mo iyan bago ka pumasok doon. Alam ko, sabi ko. May mga araw siyang maganda, may mga araw siyang hindi. Isa pang paghinto. Mas mahaba. Friday. Baka pwede. Tumingin ako kay Jose. Klaus, sabi ko, ang pangalan na yon na may parehong tunog na ginamit ko kay Elena. Mahinahon. Tumpak. Hindi ako papasok doon para saktan siya. Katahimikan ulit. Ang pinakamahabang katahimikan. Alam ko, sabi niya sa wakas. At pinaniwalaan ko siya. Binaba ko ang telepono. Naupo ako. Nakatingin sa mesa. Nakatingin sa kandila. Ang apoy nito ay parang ang aking buhay noon. Maliit. Kumikislap. Pero ngayon may direksyon na. Ang pangakong iyon. Ang paghingi ng pagkakataon. Hindi ito simpleng kahilingan. Ito ay isang hamon. Isang hamon kay Jose. Isang hamon sa aking sarili. Isang hamon sa nakaraan. Ang gusto ko lang naman talaga ay malaman. Malaman ang katotohanan. Malalaman kung sino ako. Kung saan ako nanggaling. At kung sino ang aking ama. Hindi ko kailangan ng pera. Hindi ko kailangan ng kumpanya. Ang kailangan ko ay ang katotohanan. Ang katotohanan na ibinigay sa akin ni mama sa kanyang huling sandali. At ang katotohanan iyon kailangan kong marinig mula mismo sa bibig ng aking ama. Bago mahuli ang lahat.
Ang hapunan na yon, nagbago ang lahat. Ang mga kasinungalingan ay nabunyag. Ang mga lihim ay lumabas. At ang laro ay nagsimula na. Ang laro ng paghahanap sa katotohanan. Ang laro ng pagharap sa nakaraan. At ang laro ng pagbuo ng hinaharap. Ang kilos ko noon ang pag-upo ko doon, kalmado, habang ang mundo ni Jose at Elena ay bumabagsak. Hindi iyon pagiging malamig. Hindi iyon kawalan ng pakiramdam. Iyon ay paghahanda. Paghahanda para sa susunod na hakbang. Ang hakbang na magdadala sa akin sa aking ama. Ang hakbang na magbibigay sa akin ng kasagutan. Ang hakbang na magbibigay sa akin ng kapayapaan. Naghihintay ako. Naghihintay sa tawag. Naghihintay sa pagkakataon. Dahil alam ko na ang lahat ay magsisimula sa pagbisita ko sa ama ko. Ang ama na hindi ko nakilala. Ang ama na nag-iwan ng napakaraming tanong. Ang ama na kailangan kong marinig mula sa kanya ang katotohanan. Pagkatapos ng hapunan na yon, ang hapunan na nagbago ng lahat. Tumatakbo ang mga araw. Parang mga dahon na hinahangay ng hangin. Tumatakbo. Nagbabago. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatanggap ako ng tawag. Mula kay Jose Santos. Ang boses niya, iba na. Hindi na iyon ang boses ng taong mayabang. Hindi na rin iyon ang boses ng taong desperado. Ang naririnig ko ay isang tao na napagtanto na ang kanyang pinakamalaking problema ay hindi ang pera. Hindi ang kumpanya. Kundi ang kanyang sarili. Ang kanyang mga desisyon. Ramon, sabi niya. Mahinahon. Nakausap ko na ang mga abogado ko. Kailangan kong ayusin ito. Alam ko na ang ibig niyang sabihin. Ang iayesi. Ang mga problema sa pera. Ang mga kasinungalingan na kanyang itinayo. Maganda yan, sabi ko. Walang halong panunumbat. Walang halong tagumpay. Tanging simpleng pagkilala sa tamang hakbang. Bukas ng umaga, sabi niya, tawagan ko ang Whitfield and Associates. Sasabihin kong maghahanda sila ng voluntary disclosure sa REA. Iyon ang tamang desisyon. Ang cooperation. Ang pagiging tapat. Sa mga ganitong sitwasyon, iyon ang nagpapagaan ng parusa. Iyon ang nagbibigay ng pagkakataon para sa bagong simula. Maganda yan, Jose, sabi ko ulit. Nararamdaman ko ang bigat na nababawas sa aking balikat. Hindi dahil sa kanya. Kundi dahil sa pagtatapos ng isang kabanata. Pagkatapos ng aming pag-uusap, nagpatuloy ako sa aking trabaho. Sa pagsubaybay sa pera. Pero hindi na gaya ng dati. May bagong dimensyon na ang lahat. Ang bawat numero, ang bawat transaksyon, ay tila nagkukwento ng iba pang mga lihim. Mga lihim na naghihintay lang mabunyag. At pagkatapos ng ilang araw, isang Martes ulit. Martes na naman. Parang may sumpa ang mga Martes sa buhay ko. Tumatunog ang telepono ko. Numero na hindi pamilyar. German country code. Sinagot ko. Ramon? Ang tinig sa kabilang linya. Si Jose Santos. Pero iba na. Tila pagod. Pagod na pagod. Yung pagod na hindi lang pisikal. Yung pagod na galing sa puso. Sa pag-iisip. Sa pagharap sa mga bunga ng iyong mga desisyon. Jose, sabi ko. Ako ito. Nakausap ko na ang team ng aking ama ngayong umaga, sabi niya. Ang kanyang tinig mas mababa. Mas malalim. At Bayernes. Sa Northwestern Memorial. Mga 2:00 ng hapon. Pumatak ang mga butil ng pawis sa aking noo. Bayernes. 2:00 ng hapon. Ang araw at oras na kailangan kong makita ang aking ama. Ang aking tunay na ama. Bago mahuli ang lahat. Okay, sabi ko. Ilalagay ko ang pangalan ko sa nurse station sa 4th floor. May mahabang paghinto sa kabilang linya. Narinig ko ang kanyang paghinga. Hindi siya mabuti, Ramon, sabi niya. Seryoso ang kanyang tinig. Gusto kong maintindihan mo iyan bago ka pumasok doon. Alam ko, sabi ko. Ang aking tinig kalmado. Kahit na ang puso ko ay kumakabog na ng malakas. Alam ko na may mga araw siyang maganda at may mga araw na hindi. Isa pang paghinto. Mas mahaba. Naramdaman ko ang bigat ng mga salitang iyon. Ang bigat ng kanyang babala. Friday. Baka pwede.
Tumango ako kahit na hindi niya ako nakikita. Salamat, Jose. Pinagamit ko ang pangalan niya hindi dahil nagpapasalamat ako sa kanya, kundi dahil alam kong sa pamamagitan ng kanyang pangalan, mas madali akong makakapasok. Tawagin mo na lang ako kung may kailangan ka. Ramon, sabi niya bago ko pa man ibaba ang telepono. Ang pangalan ko. Sinabi niya ang pangalan ko sa paraang hindi ko pa naririnig mula sa kanya noon. Hindi ito formal. Hindi ito nagpapanggap. Ito ay parang isang tao na nagsasalita sa kapwa-tao. Hindi ako papasok doon para saktan siya. Sa sandaling iyon, alam kong totoo siya. Hindi ko alam kung bakit. Marahil dahil nakita ko na ang kanyang kahinaan. O marahil nakita ko na rin ang sarili ko sa kanya. Dalawang magkaibang mundo, pinagtagpo ng isang ama. Alam ko, sabi ko. At sa sandaling iyon, pinaniwalaan ko siya. Pagkatapos naming magpaalam, naupo ako. Sa aking mesa sa kusina. Kasama ang aking kape. Ang aking laptop. Nakatingin sa kawalan. Pinoproseso ang lahat. Ang tawag. Ang appointment. Ang nalalapit na paghaharap. 8 buwan. 8 buwan ng paghahanap. Pagsubaybay. Paghihintay. At sa wakas narito na ang resulta. Isang araw. Isang appointment. Isang pagkakataon. Naisip ko ang nanay ko. Ang kanyang mga huling salita. Ang kanyang mga lihim. Ang kanyang tapang. Ang kanyang sakripisyo. Ito ay para sa kanya. Para sa kanya, kailangan kong gawin ito. Kailangan kong marinig ang katotohanan. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo ako. Hinugasan ko ang aking tasa ng kape. At bumalik ako sa trabaho. Dahil ang pera hindi ito kusang gumagalaw. Kailangan itong sundan. Kailangan itong alamin. At pagkatapos, dumating ang Biyernes. Ang araw na yon. Tumatakbo na naman ang oras. Sa bawat minuto, nararamdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Pero hindi ito takot. Hindi ito kaba. Ito ay pag-asa. Pag-asa na sa wakas, makukuha ko na ang mga sagot. Northwestern Memorial Hospital. Isang napakagandang lugar. Hindi mukhang ospital. Kung hindi mo lang alam na nasa loob ka ng ospital. Ang mga ilaw malambot. Ang mga pintura sa dingding parang mga obra maestra. At ang mga tao nakikipag-eye contact sila. At alam mong totoo sila. Pero syempre, alam mo pa rin na nasa ospital ka. May amoy ng gamot. Amoy ng bulaklak na marahil ay nagbibigay-pugay sa isang taong malapit nang mawala. Nagpunta ako sa reception. Binigay ko ang pangalan ko. Ramon Vance. Ang pangalang ibinigay sa akin ng aking ina. Ang pangalang dala ko sa loob ng 30 taon. 4th floor, sabi ng nurse. Room 412. Naglakad ako sa hallway. Tahimik. Ang mga yapak ko lang ang naririnig. Tila napakalayo ng bawat hakbang. Bawat hakbang palapit sa aking ama. Nasa tapat na ako ng pinto. 412, huminto ako. Hindi ako makapasok agad. Huminga ako ng malalim. Isang sandali. Siguro 15 segundo. Pero sa akin, parang 1 minuto. 1 minuto ng paghahanda. 1 minuto ng pag-iisip. Kumatok ako. 1 beses. Mabagal. At pagkatapos, pumasok na ako. Nandoon siya. Si Gerald Brenner. Ang aking ama. Maliit siya. Hindi sa paraang mapang-insulto. Maliit siya kumpara sa imahe na nabuo ko sa aking isipan. Sa mga investigasyong ginawa ko. Sa mga kwentong narinig ko. Sa aking imahinasyon, siya ay malaki. Makapangyarihan. Pero ang nasa harap ko ay isang matanda. 73 taong gulang. Payat. Ang kanyang mga kamay, mahinahon na nakapatong sa kumot. Ang kanyang buhok, puti. Ang kanyang ngilain, nasa kaliwang braso. May tablet sa tabi niya na bukas sa isang chess game. Parang naglalaro siya mag-isa. Pero ang kanyang mga mata ay matalas. Malinaw. Malalim. Nakakatuwa. Parang sila lang ang buhay sa kanyang buong katawan. Tumingin siya sa akin. Isang matagal na pagtingin. Pagkatapos, nagsalita siya.
Ang kanyang tinig mahina. Pero matatag. You have your mother's jaw, sabi niya. Nanatili akong nakatayo. Hindi makagalaw. Sit down, son, sabi niya. Please. Ang salitang iyon. Son. Ang salitang iyon ang gumawa ng lahat. Hindi isang dramatikong pagkahulog. Hindi isang pag-iyak. Isang bagay na hindi ko ginagawa. Pero sa loob ng aking dibdib may isang bagay na ginawa ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa noon. Isang dahan-dahan, hindi sinasadyang pagpapakawala. Parang isang hininga na pinipigilan ng 31 taon. Sa wakas nakawala. Umupo ako. At nagsimula kaming mag-usap. 2 oras. Hindi ko na ikukwento ang lahat ng detalye. May mga bagay na para lang sa amin. Pero ang kabuuan nito iyon ang ibabahagi ko. Ang Martes na alala ko pa rin ang Martes na yon. Ang Martes kung saan nagsimula ang lahat. Ang Martes kung saan nalaman ko ang aking pinagmulan. Ang Martes na parehong araw ng pagtatapos at pagbabago. Ngayon, ang Martes ay parang isang espesyal na araw na para sa akin. Araw ng mga lihim na nabubunyag. Araw ng mga katotohanang natatagpuan. 6 na linggo pagkatapos ng aking unang pagbisita sa ospital. 6 na linggo ng paghihintay. Paghihintay sa tawag. Paghihintay sa balita. At dumating iyon. Sa isang Martes. Pumanaw si Gerald Brenner. Ang aking ama. Ang taong hindi ko nakilala. Ang taong nag-iwan ng napakaraming tanong. Ngayon, mayroon na siyang sagot. Hindi sa akin, kundi sa kanyang sarili. Nakita ko si Jose Santos pagkatapos noon. Hindi sa restaurant. Hindi sa ospital. Kundi sa isang tahimik na opisina. Nag-usap kami. Hindi bilang magkaaway. Hindi bilang mga karibal. Kundi bilang 2 taong may parehong dugo. Parehong ama. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa huling testamento ni Gerald. Ang mga huling habilin. Para kay Jose, ang pamamahala sa Brenner Waste Capital. Ang kumpanya na pinaghirapan niyang buhayin. Pero may kondisyon. Kailangan niyang sumunod sa mga regulasyon. Kailangan niyang maging tapat. At sa kanyang kredito, ginawa niya yon. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagkakamali noon, sinimulan niyang ayusin ang kanyang sarili. Ang kanyang reputasyon. Ang kanyang mga legal na problema. At para sa akin, hindi pera. Hindi kapangyarihan. Ang iniwan ni Gerald ay isang liham. Isang pangalan. At isang maliit pero makabuluhang bahagi ng kanyang yaman. Tinawag niya yon sa kanyang testamento not overdue with interest. Parang isang kabayaran. Isang pagkilala. Isang maliit na paraan para sabihin, pasensya na. Ito lang ang kaya kong ibigay. Pero ang pinakamalaking mana, ang tunay na pamana ay hindi ang pera. Ito ang katotohanan. Naisulat. Nakasulat sa papel. May mga saksi. Permanenteng nakatala. Ang katotohanang iyon ang pinakamahalaga. Iyon ang nagbigay sa akin ng tunay na pagkakakilanlan. Ano naman ang nangyari kay Elena? Hindi kami nagpatuloy. Naghiwalay kami. Walang drama. Walang sigawan. Gusto kong maging malinaw iyon. Ang kwento ko ay hindi tungkol sa kung nagtagal ba kami o hindi. Nag-usap kami. Sinubukan naming maging tapat sa isa't isa. Sa paraang hindi namin nagawa sa mga nakaraang taon. At iyon ay parehong mas mabuti at mas mahirap kaysa sa inaasahan ko. Ang sanggol. Ang aming anak. Si Daniel. Ipinanganak siya noong Abril. At ang DNA test nagpatunay ng isang bagay na alam ko na sa kaibuturan ng aking puso mula pa noong hapunan na yon. Ang aking anak siya. Si Daniel. May mga mata siya na kamukha ni Elena. Pero ang kanyang panga parang sa nanay ko. Si Carol Vance. Ang babaeng nagturo sa akin ng lakas. Ang babaeng nagpakita sa akin ng kahulugan ng pagmamahal. At ang aking anak wala siyang ideya pa kung gaano kakomplikado ang kwento ng kanyang pamilya. Balang araw sigurado akong malalaman niya. Sasabihin ko sa kanya ang lahat. Bawat detalye. Bawat bahagi. Sa tingin ko gusto ni Mama yon. Gusto niyang malaman ko ang lahat. At gusto niyang malaman din ni Daniel ang lahat.
Madalas kong maalala ang Martes na yon sa kusina. Si Elena. Nakasandal sa pader. Ang kanyang boses na parang pulot. Ang kanyang ngiti. Si Jose. Ang kanyang imbitasyon. At ako na tumitingin sa aking laptop. Alam ko na ang lahat. At sinabi ko lang, sige, mukhang maganda yan. At sa loob ko wala akong sinasabi. Pero alam ko na ang lahat. Madalas akong tanungin ng mga tao, paano mo nagawa yon? Paano ka nanatiling kalmado sa gitna ng lahat ng iyon? Ito ang tapat na sagot ko, hindi ako kalmado dahil ako ay malamig. Hindi ako kalmado dahil hindi ako nagmamalasakit. Ako ay kalmado dahil natutunan ko ito mula sa aking ina. Sa loob ng 31 taon. Sa bawat keys sa bokabularyo. Sa bawat double shift na ginagawa niya. Sa bawat bagay na pinili niyang hindi sabihin, natutunan ko na ang pinakamakapangyarihang magagawa ng isang tao sa isang imposibleng sitwasyon ay ang tumangging mabawasan ng halaga ng sitwasyon. Ang tumangging masira. Si Mama. Nagdala siya ng isang lihim sa buong buhay niya na pwedeng gumawa sa kanya na mapait. Pero hindi. Hindi siya naging mapait. Ako? Dinala ko ito sa loob ng 8 buwan. At hindi rin ako naging mapait. Ang ibig sabihin noon nanalo siya. Kahit sa huling sandali. Siya ang laging nananalo. Ang pangalan ko ay Ramon. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Ohio. Kasama ang isang ina na nagtrabaho ng sobra. Nagmahal ng sobra. At hindi kailanman, sa loob ng 31 taon, pinayagan akong makita siyang bumagsak. Natagpuan ko ang aking ama. Natagpuan ko ang aking kapatid. Nawala ang aking kasal. Natagpuan ko ang aking anak. At sa isang Martes. Ang pinaka-insultong araw ng linggo. Isang babaeng minahal ko umupo sa harap ko at sinubukang ibigay ang aking buhay na parang tira-tirang pagkain. Hindi niya alam na nagsasalita ako ng Aleman. Hindi niya alam ang maraming bagay. Pero ang isang bagay na hindi niya kailanman nalaman, ang isang bagay na walang sinuman sa silid na iyon ang nakakaalam, ay ang lalaking nakaupo sa tapat niya, nakangiti na parang tanga, ay nanalo na. Ang katotohanan. Ang pagtanggap. Ang paghilom. Ito ang tunay na pamana. Hindi ang pera. Hindi ang kumpanya. Kundi ang pag-unawa na sa kabila ng lahat ng pagsubok mayroon kang lakas na tumayo. Mayroon kang katatagan na hindi kayang sirain ng kahit anong kasinungalingan. Si Mama. Siya ang aking ilaw. Siya ang aking gabay. At ang kanyang aral, iyon ang aking sandata. Ang aking pamana. Ang aking katotohanan. Ang aking pagtanggap. At ngayon handa na akong mabuhay. Handa na akong magmahal ulit. Handa na akong maging ama. Isang ama na alam ang kanyang pinagmulan. Isang ama na lumaban para sa katotohanan. Isang ama na naniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig. Ang pag-ibig na nahanap ko sa aking sarili. Sa aking anak. At sa alaala ng aking ina. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa paghahanap ng sarili. Paghahanap ng katotohanan. At paghahanap ng kapayapaan. Ang Martes na yon ang Martes kung saan nagsimula ang lahat. Ang Martes ng katotohanan. Pagkatapos ng pagpanaw ni Gerald, ang aking ama, natagpuan ko ang aking sarili. Natagpuan ko ang aking pinagmulan. Ang mana na iniwan niya sa akin ay hindi pera, kundi ang katotohanan. At isang liham. Naghiwalay kami ni Elena, pero nagkausap kami ng tapat. Ang aming anak, si Daniel, siya ang aking bagong pag-asa. Ang aking tunay na pamana. Ang lakas na natutunan ko sa aking ina, si Carol, iyon ang nagdala sa akin dito. Hindi ako natalo. Hindi ako nawasak. Nahanap ko ang aking sarili. Ang aking dangal. At iyon ang pinakamalaking panalo. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, I like at I share ang video. At mag-comment sa ibaba, saan kayo nanonood? Ibahagi natin ang ating mga kwento. Maraming salamat po sa pakikinig.